Well, Miss Corina, yung presence niya during the hearing proper is part of her right to due process, no? That being her right, it only means na prerogative niya whether to come or not to come. O yan narinig ninyo, galing mismo sa bibig nitong estapador na to. Na itong si VP Sara, nasa kanya yon kung aatin siya o hindi. Masama ba yon? Hindi. Bakit? Nasa kanya yun eh. Kung feeling niya ni Inday Sara, mas makakalamang siya sa kanyang kasong kakaharapin, okay lang na hindi siya umattend. Kung feeling naman niya makakatulong sa kanyang kaso, yung pag-attend niya, pwede siyang umattend. So either or, walang nilalabag na batas si Inday Sara. Kapag wala kang nilabag sa batas, walang masama sa ginawa mo. Tama? Ngayon, bakit nila pinipilit si Inday Sara na magpunta dito sa hearing? Kasi para yung propaganda nila mailabas nila. Kasi para makakuha sila ng kahinaan sa mga ebidensya na meron si Inday Sara kasi wala silang ebidensya eh. Yes, magandang araw mga banateros. Eto na naman, nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news, peddler sa balat na YouTube boss, D. At your service. At maghahatid na naman tayo ng mga walang kakwenta-kwentang mga balita. Tayo na naman na nandirito para ululin, pasakitin ang ulo, isip, puso at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan. Mga kupal, mga animal, mga buwisit, mga pabigat, mga walang silbi, mga switik, mga putok sa buho, hindot, palamunin, sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, mga bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato at membro ng kuratong baliling sa gobyerno. Lahat ng mga mangkukulam, engkanto, maligno, mga masasamang espiritu, lahat ng mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman po ang inyong mga araw? Kamusta naman po ang inyong mga buhay? Nahihirapan na ba kayo sa krisis na kinakaharap ng ating bayang Pilipinas? Ang krisis na tayo lang ang nakaka-experience. Ang mga taga-Malacanang walang na-experience. Ilagay ninyo dyan sa comment section kung kamusta naman ba kayo, hirap ba kayo, maayos ba kayo, nararamdaman nyo ba yung krisis, para pag napanood nila ito at nakita nila yung comment section, makikita nila na marami na nga pala talagang nagsasabi na may krisis tayo. Dahil bobo mga yan eh. Mga inutil ang mga yan eh. May mga pera para sa mga studies, may mga pera para sa mga intel gathering, pero hindi nila nararamdaman ang pulso ng mamamayang Pilipino na tila mo parang first world country tayo. Na parang ang Pilipinas, nung umpo ang mga hayop na yan, parang mas lalong gumanda. Diyos ko po, mga bossing. Parang ang ayos-ayos ng bansang Pilipinas nung sila'y naupo sa gobyerno na parang walang kaproblema. Diyos ko po, marimar. Ayan mga bossing, pero bago ang lahat mag-follow po muna kayo, mag-subscribe, mag-share. Lambing lang sa ating mga Facebook pages, Boss Dada TV, 2 Facebook page po yan. Siyempre, Boss Dada 2.0, ayan po, nasa taas ng inyong mga screen sa may bandang kanan. Mag-follow, subscribe po kayo, i-share po ninyo yung mga videos nating mga makabuluhan dyan, lalong-lalo na dito sa ating channel Boss Dada TV. Siyempre, lahat ng mga Banateros Brothers na inuulan ng demanda, inyo pong i-subscribe, i-follow ang ating mga kapatid. Hindi po tayo dapat tumatahimik, lalong-lalo na ngayon. Malapit na pong matapos ang laban natin. Malapit na matapos ang laban at malapit na pong magsimulang mag-rebuild ang Pilipinas. At ito po ang pinakatamang panahon para lalo tayong mag-ingay. Ito yung pinakatamang panahon, tamang timing para lalo tayong magreklamo at ipaalala sa mga kababayan natin na habang palapit ang eleksyon, kailangan ilabas natin ng ilabas lahat ng mga masasamang nangyari dito sa buwakan ng inang administrasyon na ito. At ang mga kasapakat nila sa Kongreso, sa Senado, ang mga sekretary nila na balak tumakbo bilang mga politiko sa Pilipinas, kailangan ngayon ang panahon para ilabas natin lahat ng kabulukan, kababuyan, katarantaduhan at kademonyohan ng mga ito para hindi makapambudol sa 2028 elections. Kung maingay tayo nung simula, dapat maging mas maingay tayo ngayon. Kailangan gamitin nyo ang inyong mga social media
ang inyong mga accounts, ang inyong mga kung anumang platform, ang inyong tinatangkilik, gamitin niyo yan para i-share ang lahat ng mga pang-i-expose sa kabulukan, katarantaduhan, kademonyohan ng gobyerno na ito para hindi na po sila makapanalasa at makapambudol muli pagdating ng 2028 election. Dahil magsisipagbaitan po yung mga yan. Yung mga pangalan na pilit na na pinagtatakpan, yung mga sangkot dito sa mga krimen ng pagnanakaw sa bayang Pilipinas, pilit nila lahat ng mga ninakaw nila na pera, gagamitin nila yan para mapabango kanilang mga pangalan. Gagamit yan sila ng kanilang pera ng taong bayan para mapabango pangalan sa media. Mapabango ang pangalan nila, mag-hire yan ng mga yan, ng mga maraming mga vloggers na barya-barya. Magbabayad yan para ipabanguhin ang kanilang mga pangalan. Oo, wag tayong papayag dahil hindi humihinto ang mga magnanakaw sa Pilipinas. Dapat tayong mga mamamayang Pilipino na nagmamahal sa bayan Pilipinas, mga totoong nagmamahal sa Pilipinas, dapat lalo tayong nag-iingay. I-counter natin ang lahat ng mga propaganda ng mga putang ina niyan. Lahat ng mga hayop na yan, na mga nagpo-propaganda ngayon, pinababango kanilang mga pangalan, pinagtatakpan ng kung ano-ano mga issue yung kanilang pagnanakaw. Yung mga mali-malitang perang pinaghati-hatian nila na dapat tayo ang nakikinabang, pero sila na mga hinalal natin, sila yung mga nakikinabang sa mga pera na yan. Hindi tayo dapat pumayag. Gamitin natin ang ating mga social media accounts. Ang totoong revolusyon ay nasa social media. Tinalo na po ng social media ang mainstream media at ang pahayagan. Kaya gamitin natin ang ating mga platform, ang ating mga account para ikalat ang lahat ng mga pambubudol ng gobyerno na ito, para yung mga taong mga mangmang, yung mga taong hindi makapagdesisyon, yung mga taong mga walang alam, mabago natin ang kaisipan at bumoto ng tamang mga politiko pagdating ng 2028 election. Bakit ko nasabi yan, mga bossing? Ang dami pa ring tanga. Ang dami pa ring tanga sa Pilipinas. My goodness. Sobrang dami pa ring tanga. Bibigyan ko kayo ng isang example, mga bossing, ha. O, kamakailan lamang, simulan na natin kagad para marami tayong mapag-usapan. O, kamakailan lamang ay merong isang independent na komisyon na nag-umikot sa buong Metro Manila para mag-survey ng kanila, yung ang tanong doon sa survey na yon ay sino ba ang dapat ma-impeach sa dalawa? Si VP Sara ba o si Marcos? Naku, mapipikong kayo dito sa survey na ito. Patas itong survey na ito, mga bossing. May papakita dito ang klase ng mga tao na meron tayo ngayon sa Pilipinas. Kaya ako ngayon pinapaalala, mga bossing, yung importansya ng pagkakalat ng totoong impormasyon. Dahil makikita natin dito sa video na ito, mga bossing, makikita natin sa video na ito. Ayan lang natin, ha. Makikita natin sa video na ito na bagamat nag-e-effort tayo, malakas pa din bagamat malakas ang influence ng social media, malakas pa rin. Meron pa ring impluwensya ang mainstream media at yung mga gagong mga vlogger na binabayaran nila. Yan, sino dito sa dalawang to ang dapat ma-impeach? Parehas silang may kaso, parehas silang pinagbibintangan ng pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Si Inday Sara pinagbibintangan sa pagnanakaw sa bayang Pilipinas sa halagang at ang sinasabi na 600 million. 600 million na halaga. At makikita nyo naman, mga bossing, masasagot nyo naman yan. Masasagot naman natin yan. Kung bakit hindi dapat ma-impeach si VP Sara at kung bakit hindi tayo naniniwala na corrupt ang mga Duterte. Bakit? Ang mga Duterte, pag tiningnan ninyo ang kanilang track record sa Davao City, di ba, nung nakaraan, nag-content tayo sa loob ng 25 years, mga bossing. From tindero lang ng prutas, ang Mindanao, ang particular, ang Davao City. From tindero ng prutas, nakapagpatayo na po sila ng napakaraming mga negosyo. Kompleto na po sila dyan. Real estate, malls, lahat ng maisip mo na mga negosyo, nandiyan dyan na. At kung pupunta kayo sa Davao, alam ko marami pang mga Pilipino hindi nakapunta sa Davao. Malayo yan eh. Yan ang pinakamalayo pagka nag-aeroplano ka. 2 oras ang biyahe dyan eh. Nasa dulo na kasi halos ng Pilipinas yan. Ngayon, pag bumiyahe ka dyan, mga bossing, paglapag mo pa lang sa airport nila, mararamdaman mo na talaga na kakaiba. Iba yung disiplina, iba yung ambience. Diyan, pag nagpunta ka dyan, makikita mo yung mga kalsada nila. Bagamat traffic, walang singit na singit, walang busina ng busina, walang road rage. Disiplinado yung mga tao dyan. At yung traffic, alam naman natin na sinyalis yan ng isang maunlad na syudad. Katulad din dito sa Metro Manila, halos lahat ng mga syudad dito traffic kasi nagsisiksikan ng mga tao dito
At saka mauunlad ang mga tao rito. Marami silang mga sasakyan. Kaya ayan, punong-puno na sasakyan sa kalsada. Ganyan din sa Davao. Nagsisiksikan ang mga tao dyan sa Davao dahil alam nila na maayos ang pamamahala dyan sa Davao. At sa Davao, patas silang makakalaban sa buhay. Marami rin mga sasakyan dahil may mga pera na rin ang mga tao dyan. Kaya nag-traffic na din dyan. Ngayon, alam natin na ang Davao City ay model city na kung titingnan mo lang ang ginawa ng mga Duterte sa Davao City, sigurado, hindi ka maniniwala sa mga binibintang kay VP Sara. Kasi kung corrupt si VP Sara, sana nung umalis siya sa kanyang probinsya, nung siya ay nag-vice presidente, sana baon sa utang yung kanyang syudad. Pero hindi. Kauna-unahang syudad nga yan na zero debt. Ibig sabihin, walang utang. So ako, personal, hindi ako naniniwala. Na si Inday Sara, kung ako tatanungin dito, yun ang sasagot ko. Titingnan ko si Pangulong Duterte na magandang nagawa sa bayan. Wala namang kaso si Pangulong Duterte ng pagnanakaw. Ang naging kaso ni Pangulong Duterte, pagpatay. Yun yung kinakaso nila sa kanya. Pero wala siyang kaso ng mga pagnanakaw, ha? So ito, impeachment ang pag nag-uusapan dito. Tingnan mo kung gaano kabobo yung mga tao na sasagot dito, ha? Impeachment ang usapan dito, ninakaw na pera ng taong bayan. Now, ito yung alam natin kay Inday. Ano ba yung mga nalalaman natin kay Bongbong? Etong si Bongbong Marcos, mga bossing, ang pamilya nito magnanakaw, ang tatay nito magnanakaw, ang nanay nito convicted na magnanakaw. Tapos ngayon, nung siya presidente, himbis na ayusin niya yung masamang history ng pamilya nila, anong ginawa nila? Mali-malitang pera ang lumutang na pinagnanakaw ng gobyerno na ito. Hindi naman siguro lahat napunta kay Bongbong, pero na-activate yung mga kawatan sa bawat ahensya ng gobyerno, na-activate yung mga sindikato ng pangungurakot dyan dahil in-enable, dahil pinayagan netong administrasyon na ito. Doon pa lang sa mga magulang mo magnanakaw. Tapos yung anak mo, ang liit-liit ng distrito, bilyon-bilyon yung napuntang pondo sa kanya, sa distrito niya. Samantalang, wala pa sa kalahati nung pondong ibinigay mo sa distrito niya yung koleksyon ng kanyang distrito. Ganun din sa pinsan niya. Bukod sa pinsan niya, yung pera na napunta sa distrito ng pinsan niya, yung perang napunta sa party list ng asawa at nung anak niya. Sobrang laki. At we are talking about trillions. Since 2023 hanggang 2025, trillions of pesos po yung hindi pumunta sa taong bayan para sa serbisyo, di umanong ninakaw ng mga putang ina nito. Yun ang pinag-uusapan natin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, importante ma-share ninyo ang mga videos na ito para sa mga mangmang sa Pilipinas, maintindihan nila kung bakit hindi na tayo dapat pamunuan ng panibagong Marcos at ng any dilawan. Dahil walang nangyaring maganda sa bayang Pilipinas nung pinamunuan tayo ng mga loyalista at ng mga dilawan tae. Nagkaroon lamang po ng break ang Pilipinas mula sa mga demonyong administrasyon nung umupo si Pangulong Duterte. 6 na taon sa loob ng 50 taon na ang Pilipinas ay ninanakawan ng kahit na sino pang mga presidente. 6 na taon sa 50 taon na yun lang tayo nakaraos. Sa pamumuno lang ni Pangulong Duterte na ibalik ang dignidad ng mga Pilipino, na ibalik ang tiwala ng mga investor, na buhay tayo ng marangal. Pati ibang lahi na bibilib sa mga Pilipino, talagang iba noong panahon ni Pangulong Duterte. Kaya lang, ibinalik natin yung pamilya ng magnanakaw na akala natin itutuloy. Lahat ng mga nasimulan ni Duterte, tinamong ginawa sa bayang Pilipinas ngayon, inilubog. Magkano na ang dolyar ngayon? 60 pesos, 30 cents. 60-30, mga bossing, ang isang dolyar, ganun kababa ang ekonomiya natin. Tapos mayabang sila. Nasasabihin, maayos ang ekonomiya. 130 pesos na ang diesel. Sasabihin nila, walang krisis. Ngayon, gusto ko kayong inisin. Kaya ako sinasabi na importanteng maipakalat natin itong mga ganitong klase ng vlog. Yung mga ating pagpapaliwanag, papapakita na kung gaano ka dispalinghado ang utak, gaano ka disabled ang utak, mga mongoloid itong mga nasa gobyerno ngayon. Kailangan ma-share ninyo yung mga videos na yan para yung mga hindi nakakaintindi, mas makumbinsi pa natin kasi matindi ang convincing power ng mga media. Siyempre, libre yung prangkisa nila. Siyempre, libre silang nakakapagpalabas ng kanilang mga propaganda dyan sa kanilang mga balita at 50 taon na nilang ginagawa yan, yung pangmamanipulate sa utak ng mga Pilipino. Finally, nagkaroon sila ng katapat, which is social media. Kaya lang, meron din silang social media. Bagamat merong mga bumabatikos sa kanila sa social media na mga katulad natin, meron ding mga social media personalities na bayad nitong mali-maleta na ito na naninira sa mga Duterte. Kailangan nating i-counter yan. Papaano? Sigurado ako mas marami tayo, masang Pilipino, mas marami tayo kaysa dyan sa mga buwaka ng shit na yan.
Kaya dapat gamitin ninyo ang bawat kapangyarihan ninyo, matulong nyo sa bayang Pilipinas na maipakalat sa buong Pilipinas etong mga ganitong klase ng vlog na nagmumulat, na pwedeng magmulat sa mga nakapikit na mata na mga bobong mga Pilipino. O panoorin ninyo ito para malaman nyo kung bakit kailangan nating galingan pa, lakasan pa yung ating kampanya para hindi tayo magkaroon ng mga tarantadong mga namumuno sa bayang Pilipinas pagdating ng 2028. Gusto kong ma-impeach. Bangag kasi. Wala siyang magandang isip. Para sa akin si BBM. Para sa akin, si Sara. O yan itong babae na to, bakit si Sara? Bakit Bakit? Tingnan mo. Bakit naman Maraming daw? hindi na aprobahan na ikukulong sa mga tinatawag na pagnanakaw sa Marami gobyerno. yung pinatay, yung mga... O, di ba? O, bobo tong putang inang babae na ito. Itong walang utak na babae na to, kaya patay gutom tong putang ina nito dahil tanga. Ang usapan dito, impeachment. Hindi nga niya alam kung bakit dapat ma-impeach si VP. Dapat ma-impeach si VP Sara dahil maraming pinatay yung pamilya nila. Hindi naman yun ang usapan. Tangina, yan yung sinasabi ko sa inyo, mga bossing, na propaganda ng mga dilawan. Yan yung sinasabi ko, propaganda ng mga vloggers ng mga kabila. Yan yung propaganda ng mainstream media. Dapat daw ma-impeach si VP Sara dahil daw maraming pinatay yung pamilya nila. Hindi naman yun ang usapan ng impeachment. Ang usapan ng impeachment dito, ninakaw. Ninakaw. Maraming ninakaw ang pamilya ni Bongbong Marcos mula pa sa mga magulang niya. Hindi na nga lang yun. Sa kanilang dalawa na lang ngayon. Gaano karami yung iskandalo na lumutang ngayon, mali-malitang pera? Involved ba si Inday Sara dyan? Yung bang mga whistleblower patungkol dito sa pagnanakaw na to, ini-involve ba yung mga Duterte dyan? Di ba hindi naman sila kasama sa mga iniimbestigahan dahil wala namang mga testigo na nagsasabi na nagnakaw sila sa pera ng taong bayan pagdating sa flood control scandal? So yun, ang impeachment para kay Inday Sara, yung confidential funds niya. Ang impeachment para kay Bongbong Marcos, yung kanyang pagiging adik, una. Pangalawa, yung kanyang kanyang pagpirma sa pinakamaanumalyang budget sa buong Pilipinas sa 2025 budget. Ayan, yung mga yan lang yung dalawa sa mga napaka-importante. Yung mga kung ano-ano pang mga ibinibintang kay Bongbong, yan yung ibinibintang, tapos itong putarangis bobo na ito sasabihin, maraming pinatay ang pamilya na yan. Gago, wala pa kayo napapatunayan eh. Wala ngang kaso sa Pilipinas ng pagpatay ang mga yan, tapos sasabihin mo, yan yung sinasabi ko na propaganda ng kabila na pinaniniwalaan nitong mga inutil na ito. Kaya importante, ipakalat nyo yung mga videos natin lahat para itong mga ganitong mga klase ng tao, manliit sila sa mga sarili nila sa tuwing naririnig nila yung mga pagtatanggol natin sa mga Duterte. Importante daw ang buhay kaysa sa pera. Gago ka ba? Kapag ninakawan ka, sabi nito importante ang buhay kaysa sa pera. Gago. So, ibig sabihin, kailangan si Bongbong okay lang na magnakaw siya. Kasi kailangan ma-impeach nila VP Sara dahil marami di umanong napatay yung pamilya nila. Ganun ba yun? Ang napatay ng mga pamilya nila, sabihin na natin, totoo yung sinasabi mo, maraming napatay yung pamilya nila. Sino ba yung mga namatay nung puro kriminal naman? Siguro addict to, kaya yung anak nito. Sabi nung isa, ang ganda nung debate nila dito maraming napatay yung pamilya na yan. Importante ang buhay. Mas importante ang buhay kaysa sa pera. Pag ninakaw po yung pera, mas importante yun. Kasi pag ninakaw yung pera, maraming magugutom ng mga Pilipino at maraming mamamatay. Kapag ninakaw yung mga pera, lalong-lalo na sa flood control, maraming mamamatay sa malulunod ng mga Pilipino. So, equal po na importante ang buhay at ang ninakaw na pera. Hindi pwedeng mas importante yung isa, less important yung isa. Puta, ganyan kabobo yung mga dilawan tait, mga loyalista ni Bongbong. Mga abnormal. Kung ako lang ang nakaharap nito, baka pinukpok ko ng mic to Dilat na dilat yung mata gigil na gigil. Alam mong adik ang pamilya Ang Yun lang buhay naman sa mas akin. mahalaga sa pera. Hindi. Ang buhay mas mahalaga daw sa pera. Anong sagot ni Kuya? Walang pagkain Pilipino pag ninakawan tayo ng pera. Diba? Ang ganda ng sagot ni Kuya, palakpakan. Walang pagkain ng Pilipino pag ninakawan tayo ng pera. At pag ninakawan tayo ng pera, walang pagkain ng Pilipino, mamamatay ang mga Pilipino. Ang masaklap, ang mga namatay nung panahon ng tatay ni Inday Sara, mga kriminal. Ang problema ngayon, sa pagnanakaw nila Bongbong Marcos, ang namamatay, pati mga inosente, pati mga bata, pati mga matatanda, lahat girl, boy, bakla, tomboy. Lahat yan mamamatay pag nagnakaw ng pera. Hindi ba napahiya si ate? Napatalikod si ate? Anong sabi ni ate? Ang mga taong bayan. Nagpapakain si BBM. Ma'am, kayo naman po, ma'am. Nagpapakain si BBM. Anong pinapakain niya? Anong pinapakain niya? Okay na yun. Nagpapakain si BBM, okay na yun. Ganyan sila kapag kinumpronta mo. Yung mga ulul na yan, sabi ko nga sa inyo, sinasabi nila kulto ang mga Duterte. Tingnan mo,
Ang sinasabi nung babae, mas importante ang buhay kaysa sa pera. Ang galing ng Duterte supporter. Sabi ng Duterte supporter, pag ninakawan po tayo ng pera, maraming mga Pilipino na magugutom. Pag nagutom po ang mga Pilipino, mamamatay po yan. Pagka ninakawan ng mga Pilipino, maraming mga Pilipino mamamatay. Pati yung mga matitinong mga Pilipino madadamay. Oo, yung sa kontra illegal na droga, ang apektado po dyan yung mga masasamang loob. So kung mamatay yung mga masasamang loob, dapat lang sa kanila yun kasi masasamang loob nga sila eh. Ang mahirap dito, anak mo, inosente, dahil wala ka nang maipakain, mamamatay sa gutom dahil ninanakaw ng mga taga-gobyerno, mas okay sa yun. O, tas ang sabi naman nung aling babae, hindi, maraming pinapakain si Bongbong. Sino? Tanungin mo siya, napakain ka na ba ni Bongbong? So, sasabihin niyan, hindi pa. Anong pinapakain ni Bongbong? Ang tagal ko na dito, wala pang pinakain sa akin si Bongbong. Ano yung tonito nila Adang Pansit? Di ba, basta lang may masabi sila. Wala silang masabi na mga ginagawa ng mga Marcos, puros kasinungalingan. Maraming pinapakain si Marcos. Oo, marami siyang pinapakain mga kriminal sa Pilipinas. Marami siyang pinapakain ng mga magnanakaw, ng mga congressman, mga senador, mga sekretary, ng mga pinayaman niya. Ako, sasagutin ko talagang ganyan yan eh. Tapos biglang sinabi niya, ay basta. O, di ba? So yan yung mga tao na kailangan natin makumbinsi. Kailangan maidikdik natin sa mga kukote nila kung gaano sila mga katanga. O, eto si Kuya, binoto rin niya si Inday Sara. Bakit? Sara? Bakit, sir? Walang ginawa yan, kundi maglakwat sa lang yung... O, di ba? Anong saan niya? Wala namang ginawa yan kundi maglakwatsa. Imagine. Binoto niya si Inday dahil daw walang nagawa kundi maglakwatsa. Ang usapan dito, impeachment eh. Ano ba yung grounds for impeachment netong dalawa na to? Pero sige na lang, palawakin na lang natin. Sinong gusto mo sa dalawa na ito? Dapat ganun eh. Kasi hindi rin naiintindihan ng mga tao kung bakit dapat ma-impeach yung isa sa mga ito eh. Ganyan kabopol. Kaya nga sabi ko, importante talagang kumalat itong mga mga educational na natin pag lalabas natin ng mga nangyayari sa bayang Pilipinas. Dapat daw ma-impeach si Sara dahil pasyal lang ng pasyal. Di ba? Yan yung mga nila, yan yung mga naririnig nila sa social media, yung mga naririnig nila sa balita na kailangan nating i-counter. Ang sa ano ko po, si Sarah po. BBM. Sabi niya, 20 ang isang kilong bigas. Isang butil pala, 20. Di ba? Specific. Ano yung mga ipinangako ni Bongbong Marcos? Sige, ano pa? Tanggalin. BBM po. Ang daming kalukuhan ginagawa nito. Kuha ko ayun, yun ang tanggal niya. Magnanakaw yan eh. For me po. Di ba? Magnanakaw doon si Inday. Kasi yan yung sinasabi nila. Lustay, Inday, lustay. Imaginein mo, Metro Manila ito Inday lustay, magnanakaw. So, dapat daw ma-impeach si Inday Sara. So, ibig sabihin, even though nag-e-effort tayo, kulang pa. Kailangan pa natin ng mas matinding effort para yung utak ng mga Pilipino na baluktot, maituwid pa natin. Okay man lang to. Ito nga yung gusto ko sa survey na to kasi patas Bakit po po? Wala naman silang naitulong parehas lalo na to. Gusto ko matanggal ito. Maigi nga, hindi pa niya ito minamarshal. Pag minamarshal, sasako ako lang sa kanya. Sasako ko yung congressman senador, para wala na yung mga kurakot yan BBM. Bakit si BBM, sir? Massive corruption Siyempre BBM. Bakit po madam? Panay salita, wala namang katotohanan lagi. Nagigets ninyo, yung mga galit kay BBM. Yung mga galit kay BBM, yung mga sinasabi nila, talagang nararamdaman natin. Massive corruption, 20 pesos na kilo ng bigas, walang ginagawa, puro kasinungalingan. Hindi ba yan din yung hinaharp natin dito? Pero kay Inday Sara, kita mo, magnanakaw daw si Inday Sara, wala naman silang ebidensya. Mas malaki naman yung ninakaw ni Bongbong Marcos, ba't nila iisipin na magnanakaw si Inday Sara? Ang Davao City, ang ganda-ganda, wala ngang utang ang Davao City nung iniwanan niya. Anong nanakawin naman ni Inday Sara? Wala mang budget yung kanyang opisina. Wala ngang 1 bilyon yung budget ng kanyang opisina. Enough lang yung budget ng kanyang opisina para sa mga araw-araw na gawain ng Office of the Vice President. Pampasweldo lang, pambayad ng mga opisina, pambigay tulong sa mga na mga bahagya. Di ba? Buti sana ko ang budget ni Inday Sara, bilyon-bilyon katulad ng budget ni Bongbong. Pero para sa kanila, magnanakaw pa rin si Inday Sara. Bakit? Kasi yan nga yung naririnig nila at malakas pa din yan. Kailangan natin i-counter yan. Yung sabihin niya may nagawa siya, wala naman talaga. Inaantay nga, inaabangan wala. Si Sarah po. Bakit Sarah po? Kasi marami siyang mga hindi pa nasasagot na mga question about kung saan yung reason ng impeachment. Pareho. Si Marcos. Di ba? Marami daw hindi nasasagot si Inday kasi yan yung pinapakalat ng mainstream media. Marami hindi nasasagot si Inday. Nasagot naman na ni Inday lahat yan.
Lahat ng mga paratang nila kay Inday actually nasagot niya na. Kahit sa mga interview niya, nasagot na rin niya yan. Pero narinig ba nila yung sagot ni Inday? Hindi, kasi nga ang pinalalabas ng mainstream media, hindi niya sinasagot. So yun yung paniniwalaan ng mga tao. Kaya nga, kailangan pa nating ipakalat itong mga ganitong klase ng mga vlog. Daming evidence naman. Siya. BBM, bakit hindi? Hindi, basta lang, yun lang. Parehas lang naman nila hindi ginagawa yung tungkulin nila sa gobyerno. Alam mo, maintindihan ko pa yung sabihin na parehas eh. Parehas sila? O bakit? Kasi, putya, wala, mahirap ang Pilipinas. Away pa sila ng away dalawa. Oo, unity sila. Niloko nila taong bayan. Parehas sila naman ang loko sa taong bayan eh. Ng unity, ayusin nila ba yung Pilipinas, tapos pagdating sa dulo. Sa bagay, kasalanan naman ni Bongbong kung bakit nagkahiwalay silang dalawa at kung bakit hindi nag-work yung relationship nila. Pero kung dalawa sila, mas okay pa yun kaysa dun sa isa lang. Halimbawa, si Inday lang o si ano lang. Si Inday lang, di ba? Okay pa sa akin yung dalawa eh. Kasi totoo naman, tandem yan sila eh. Naghihirap ang bayang Pilipinas, 1 and 2 sila, wala sila parehas nagagawa para maayos ang bayang Pilipinas. Pwedeng ganun. Pero si Inday Sara, malabo. Matatanggap ko na dalawa sila yung desisyon kaysa isa lang. Kasi pag isa lang, halimbawa si Inday lang tinuro, ibig sabihin nun, maling impormasyon yung nakakarating sa kanila. O yun yung dapat nating i-counter. O kita mo, dikit na dikit yan. Dikit na dikit lang yung kanilang survey. BBM po, bakit po? Di ba alam na natin kung sinong tinutukoy tapos di naman nakukulong. Pareho lang. Bakit, sir? Si PBBM. Kasi parang hindi namin naramdaman. Lalong naghihirap yung mga taong bayan. Si Marcos. Bakit po si Marcos? Siyempre, pahirap ng buhay ng tao. Ito po, kasi di ba, alam naman nating lahat yung ginawa nila. Corruption kasi ang dapat malutas dito sa Pilipinas. Ito! Sino ba ang gusto mo tanggal? Ako ito! Ako ito! Ay, di pa rin sila tanggal. Si Marcos. Si Marcos, bakit po si Marcos ang dapat makapag? Wala naman nagawa sa Pilipinas. Binuto ko yan. Si BBM, bakit, sir? Ito po. Hindi siya karapat-dapat sa natin, bansa. BBM. Sayang nga yung boto ko sa kanya eh. Kasi marami akong mga nababalitaan sa kanya. Ay, si Marcos. Kasi sabi na yung pangako niya na yung bigas daw na 20 pesos, hindi naman niya natupad. Bot. Hindi po. Ayan, di ba maintindihan ko pa yung both eh. Maintindihan ko yun. Kasi kung halimbawa ako, non-biased ako na tao, focus lang ako sa ginagawa ko sa araw-araw, din ako. Magbo-vote din ako. Kasi parehas man silang taga-gobyerno and walang nagagawa yung gobyerno sa bayang Pilipinas. So either yung isa sa kanila nagtatrabaho, yung isa hindi, parehas silang nasa isang bangka lang at dinadala nila yung bayang Pilipinas sa hindi maganda, parehas sila. Di ba? Mas okay sa akin yun kesa si Inday Sara lang. Yung sa impeach po. Yung sa dalawa po, Ito. gusto niyong tanggalin? Yan, si BBM. Para sa akin, si Sara. Dapat takal si PBBM. Ako may pangutanan nito eh. Sara. Para sa akin po, si BBM. Sino po yung dapat Matanggal. si BBM. Siyempre, kurakot din. Bakit? Ito syempre. Bakit po? Di ba maraming ito? Gusto ko ito, ma-impeach. Pareho. Though may ginagawa naman yung isa, very consistent. However, the qualifications, hindi. Itong isa walang ginagawa. Si sir muna. Sige. Bongbong. Ikaw muna. Tingnan mo naman yung budget natin ngayon. Yung kapatid niya, yung pinsan niya, bakit hindi ma-impeach? Diba si Romaldes? Tapos yung gasolina natin ngayon, napakamahal. Oo, tricycle driver rin ako. Pero yung gasolina natin, like po yung pandemic. Tapos tricycle kami driver, yung pamasahe natin, hindi tumataas. Ganun pa rin. Tapos yung gasolina, taas. Dapat unfair. Pag tinaas yung gasolina, tataasan mo rin yung pamasahe. Dagdagan mo na piso, 2 piso. Paano mabuhay yung tricycle driver? Gasolina namin 700, kikita ka ng 400. Paikot-ikot ka. Kaya minsan pag tutulak na magpalusog. Hindi kay one-sided lang. Nagtaas ka, tapos yung nasa baba, hindi mo tinasan. Paano mabubuhay? Kaya ang tao, puro galit sa kanya. May kakatuwa mo. Puro tulad sa inyo, kumakain rin kayo. Kami kumakain din kami. Yan ang opinyon. Ganyan pag nagbigay ka ng opinyon kung bakit. Yan yung mga totoong nakakaranas ng hirap sa Pilipinas at nakikinig sa Banateros. Hindi rin kami anak. Tapos sila, pansinin mo yung mga pera nila na mali-malita. Kami. Diba? Nakarating sa kanya yung mali-malita. Yun ang pinakamaganda. So kailangan marami pa tayo mga Pilipino na marating na ganito.
Para sa susunod, mas bumaba na yung mga boto na dapat mawala si Inday at tumaas yung boto na dapat maglaho na si Bongbong. Wala nga kahit imbilog. Kahit bariya, wala. Eh, maiwan nga na 10 piso sa tricycle. Hanapin pa. So naniniwala kayo sir na Dapat siya ma-impeach. involved si PBBM Oo. sa Marimaletang pera? Siya naman talaga eh. So, unang-una, bakit yung pension na si Romandes? Anong ginawa niya? Kung hindi ka konsentidor. Pakita mo sa tao kung ano. O walang, si Hirap sabi, walang kumpare, walang kamag-anak. O bakit siya? Alatado kahit bata tanungin mo ngayon. Mga bata na grade 1, grade 2. Ramdam mo. Sa mga kabataan pa lang ngayon, magtatanong ka. Ramdam yung kahirapan niyo. Si Sara, pwede siyang ma-impeach. Pero si BBM, pwede rin dahil sa mga sinasabi niya tungkol sa gera ngayon, ha? Sa gera ngayon kasi hindi mo pwedeng pabayaan yung mga tao natin sa labas eh. Ngayon, yung sinabi niya na iba pa bayland lang daw yung mga tao natin sa labas. Paano mangyayaring iba yung yun? Ano yun? Oversee yun. Kaya minsan, may ano rin pala yung sa tawag dito? Sa yung flood control, alam ko nasama rin siya eh. Nasama rin siya sa flood control. Kaso nga lang, a-avoid niya dahil presidente pa siya. Si Sara kasi bumitaw, di ba? Ng kabisi. Kaya ang tingin ng tao, si Sara dapat na-impeach. Pero para sa akin, si Bong. Si Bongbong para sa iyo. Bakit si Bongbong? Kasi may mga tinatago siyang tao na ayaw niyang ipahuli. Para siyang yung naging protection ng mga tao. Hanggang ngayon, hindi pa rin mahuli yung mga taong kinakasuhan dahil hindi niya pa rin pinapabalik dito. Yun yung gusto kong ipahiwatig sa iba. No, di ba? So, maganda naman yung resulta. Very patas naman itong itong survey na ito. And makikita naman natin, so out of ilan ba ito? Out of less than 50. Out of 47 na mga respondents, 29 ang bumoto na dapat si Bongbong ang ma-impeach, 18 para kay Inday Sara. Dapat ba sumaya na tayo diyan? Lalong-lalo na pag naririnig mo yung reason bakit dapat ma-impeach si VP Sara dahil ang nakakarating sa kanilang impormasyon is yung negative propaganda tungkol sa mga Duterte. 'Di ba? Dapat ang makita natin sa mga susunod na survey bumaba na itong mga gustong ma-impeach si Inday Sara tapos tumaas itong mga gustong ma-impeach si Bongbong. Mas tumaas pa, mataas na pero mas tumaas pa. Dito sa survey na ito makikita mo na talagang majority ng mga Pilipino alam na yung mga ginagawang katarantaduhan, kademonyohan, kahayupan ni Bongbong. Pero marami pa rin mga Pilipino ang maling mga impormasyon yung nakakarating sa kanila. Kaya ganito pa yung numero ni Inday Sara. Sa susunod, we hope na mas marami pa tayong ma-reach, mas marami pang makapakinig sa atin sa tulong ninyo, mga subscribers, followers. Marami pa tayong ma-convince para maipaliwanag natin sa kanila na between these two, ang pinaka dapat na maging leader ng bayang Pilipinas, between these two itong si Inday Sara. Why? Kung ano man yung mga resibo na nagawa niya diyan sa Davao City, enough na na patunay na yun na itong mga Duterte makakabuti sa bayang Pilipinas at itong mga Marcos, history tells us na itong mga Marcos, mga demonyo at magnanakaw lang talaga. So, nanalo tayo dito sa na to. Maganda yung numero pero mataas pa rin yung mga mangmang, mataas pa rin yung mga hindi nakakaintindi. Kaya kailangan tulungan nyo kami, mga banateros at lahat ng mga vloggers na mga align sa mga Duterte o mga pinagtatanggol ng mga Duterte na walang mga bayad diyan Kailangan mga bossing, tulungan nyo kami na maipakalat ang lahat ng ito para mas maintindihan pa ng tao dahil nakasalalay sa majority ng mga Pilipino yung future ng bayan natin. Because kung kung magpapatay-patay tayo o kahit anong sigaw natin dito, kung hindi natin makukumbinsi yung mga hindi pa kumbinsido, mahihirapan tayo. Bakit? Ang daming pera ninakaw nila. Sa dami ng pera na ninakaw nila, gagamitin nila yan para bumili ng boto.
Tapos puro ayudahan pa ginagawa ng gobyerno ngayon. O, pag nag-ayuda, isipin talaga ng tao na inaayuda. Alam mo, gusto ng gobyerno ngayon na may krisis na kinakaharap ang Pilipinas. Kasi pag may krisis, anong unang-unang pumapasok sa isip nila? Ayuda. Bigyan natin ng ayuda. Yun ang unang-unang papasok sa isip nila. Pag nagbigay ka ng ayuda, ibig sabihin, parang nabibili mo na yung boto ng tao na yan. Malapit na abotohan. O ilang taon na lang. Syempre, nabigyan ako 5,000 ayuda. Ay, mahal ako ni ganito. Kasi siya nagbigay sa akin ito eh. So dapat iboto ko siya. Dapat maintindihan ng mga tao na yung pera na yan, pera nila yan at mas malaki yung ninakaw nung nagbigay sa kanila ng pera. Mali-maliit ang pera yung ninakaw nila tapos barya-barya lang napunta sa inyo. Gustong-gusto nila na may krisis para makabili sila ng boto sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda. Di ba? Katulad ng anong ayuda? Papakita ko sa inyo kung paano sila magbigay ng ayuda, mga bossing. Kung paano nila kayo tinatarantado sa ayuda. Ayan sabi ng wait lang, i-ano natin. Ayan. Sabi nitong Manibela. Tingnan ninyo kung ano tong balitan to. Kasado na ang panibagong 2-day transport strike ng grupong Manibela dahil pa rin sa jumbo oil price hikes. Handa naman daw silang ipagpaliban ito pero may mga kondisyon. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Hindi na napigilang magmura ni Manibela Chairman Mar Balbuena habang nananawagan sa pamahalaan. Ang ginagawa ninyo sa mga tsuper, nakakapagmura talaga po nyo. Imbes na pag-aanin ninyo ang buhay ng ordinaryong tsuper, pinapahirapan ninyo. Dahil yan sa tanggap niyang ulat na hinihingan pa umano ang ilang mga tsuper ng present number kung saan sila bumoboto at ng kung ano-ano pang diba? Anong sinasabi natin sa inyo? Humihingi sila sa mga bibigyan ng ayuda humihingi sila ng mga present number. Bakit? Akala ko ba tulong yan para sa mga apektado nitong krisis na kinakaharap natin? Bakit hinihingan nyo ng mga present number? Ibig sabihin, ginagamit nila itong ayudahan na ito para bilhin yung mga boto ninyo. Konektado sa eleksyon. Gusto talaga nila na may krisis para pag may krisis, meron silang rason para makapag-ayuda. Pag nag-ayuda sila, gagamitin nila yon para mamanipula kayo. At sila yung iboto ninyo pagdating ng eleksyon. Vote buying na naman yan. Diba? Kailangan makarating yan sa taong bayan. Yung ganyang ginagawa na si Bongbong hindi yan namigay ng ayuda para tulungan kayo, namigay yan ng ayuda para bilhin ng mga boto ninyo at mga kaluluwa ninyo. Yung pera naman na yan sa inyo yan. Hindi naman galing sa mga bulsa nila yan. Kaya nga dapat talaga wala sila sa mga bigayan ng ayuda, walang mga pangalan nila eh. Dahil hindi sa kanila yung pera nyo yan. Alam nyo yung pera nyo yan, kinaltas yan sa mga sahod ninyo, sa mga buwis na binabayaran ninyo. Binabalik lang sa inyo. Ngayon, malaking part ng mga binabayad natin buwis nasa mga mali-maleta nandoon sa mga bahay nila. Tangina yan, ang gaganda ng mga gamit, ang mamahal ng mga relos, ang gaganda ng mga sasakyan, ang lalamig ng mga bahay, 24 oras umaandar yung mga air conditioning yan. Yung mga pagkain yan, hindi nag-uulit yan. Hindi nag-iinit yan. Ako, yung ulam ko dito sa Frigidaire, 1 linggo yan. Pag nagluto ko ng adobo, pang 1 linggo. Araw-araw adobo ulam ko. Para lang makatipid ka. Ginagawa natin lahat ng mga measures para makatipid tayo, anak ng tinapay. Etong mga magnanakaw sa Pilipinas, tingnan nyo, sa sarap ng mga buhay. Ang taas ng ang taas ng presyo ng gasolina, pero tingnan nyo mga sasakyan nila, mga D8, V8, V6, gasolina, diesel, SUV. Sabi ko sa iyo, ako may SUV ako, pero hindi ko na ginagamit. Nagmumotor na lang ako. Mahilig na akong tumakbo ngayon dahil pumayat na ako, tumatakbo na lang ako. Naglalakad na lang ako para makapunta ako from one place to another. Ganun ginagawa ko. Tapos makikita mo sila, sarap ng buhay, tapos bibigyan ka nila barya. Putang ina, laki ng pera natin, ninakaw lang nila. Yan dapat maintindihan nyo Performance bago bigyan ng ayuda. Isa rin sa alegasyon ni Balbuena, may mga individual daw napatay na pero nakalista pa sa mga bibigyan ng subsidy. Nagdeklara ang Manibela sa press ko nito kanina ng malawakang protesta ng transport sector sa darating na Huwebes at Biyernes. Muling mapupuno ang Welcome Rotonda, Menjola at iba't ibang transport center sa bawat bahagi ng bansa dahil magkasama-samang Manibela. Katulad yan, yung Menjola na yan. Kita mo, harang na harang. Saan ka makakita ng administrasyon na ganyan? Simula yata nung kanilang administrasyon, hinarangan na nila yan. At least after 2 years o 1 year ng kanilang sa daming nang nagpoprotesta, hinarangan na nila yan. Di ba? Akala ko ba mahal kayo ng mga tao? Akala ko ba maayos ang pamumuno ninyo? Kung maayos ang pamumuno ninyo, pabayaan nyo magpunta yung mga tao dyan sa lugar na yan, mag-demonstrate. Nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, natatandaan ninyo yung Malacanang binuksan niya sa mga mamamayan. Kasi sabi nga, this is
this is the People's Palace. It is called or it's called the People's Palace para kasi pag-aari yan ng taong bayan eh. So, if people wants to go inside, let them go inside. It's their house, it's their palace. Kasi si Pangulong Duterte noon nakatira siya sa isang maliit na bahay lang eh, diyan sa compound ng Malacanang. Yun nga yung ginawang party house eh ng pamilya Marcos. Eh. Maliit na simpleng bahay lang yun, ilang kwarto, tapos doon sila natutulog. Itong mismong palasyo na dapat diyan natutulog ang presidente, diyan lang siya nag-oopisina pero hindi siya diyan nakatira. Kasi nga, ang sabi nga niya, sa taong bayan ito eh. Dapat makapasok ang taong bayan dito. Kapag mag-schedule kayo, gawin yung parang museum to para makita nila kung saan napupunta yung mga perang ano nila. Tsaka maranasan nila yung makapasok dito. Hindi yung mga malalaking pamilya lang yung nakakapasok dito. Lahat ng Pilipino gustong pumunta rito, papuntahin nyo, bayaan nyo, paikutin nyo sila dyan. I-guide nyo sila, o tas labas, o kayo naman, yung lima. O, di ba? O, para kasi sa taong bayan, o, tinan mo ginawa ng mga hudas na ito. O, yan, o, hinarangan ng mga barbarian. Kung merong build program, ito yung pinaka-successful nilang build program. Dahil ever since nilagay nila yan dyan, hindi na nakapasok yung mga Pilipino dyan. O, wala kayong kinakatakutan, pero ganito ginawa nyo ng fortress yung Malacanang. Hindi na yata nakakalabas yung mga sasakyan dyan. Nag-helicopter na sila palabas sa sobrang secured ng lugar na yan. Hindi mo isisecure ang isang lugar kung walang threat sa lugar na yan. Hindi magkakaroon ng threat sa lugar na yan kung matino kayong nagtatrabaho para sa bayang Pilipinas. Diba? Gago pala kayo eh. Ang mga grupo tulad ng Piston at Laban TNVS. Sabi ni Balbuena, nasa kalahating milyon ang inaasahan nilang dadalo sa nationwide transport strike. Ang tagal-tagal ng pinag-uusapan na isuspend yung excise tax. Saan mo ba nagkakaroon ng problema? Bakit napakabagal ng pag-suspend nito? Kasi nga bobo si Bongbong. Tanga, nung binigay nga yung special powers siya, isang linggo na kakalipas, wala pa siyang ginagawa. Di ba binigyan ng special powers siya, minadali pa yan, tapos pagdating sa kanya, iisipin pa daw niya kung saan niya ilalagay. Gago, di ba? At isama na rin sana ito. O, di ba? O, matalino na mga tao ngayon eh. O, tingnan nyo nangyayari sa bayang Pilipinas. Mga walang hiya na ito. O, tingnan ninyo, malinis na daw ang bayang Pilipinas. Sabi nila, ganito sila kasinungaling eh. O, asa na? Ba't nag-act up na naman to? Wait lang. Ayan, kontra droga. O, i-play natin to. Arestado ang isang barangay kagawad sa Santa Catalina, Negros Oriental. Kagawad, arestado sa droga. Sabi ni Rimulya na ayos na daw ang droga. Pero ito, mismo, taga-gobyerno, halal ng taong bayan. Supplier ng droga. Saan galing ang drugs niyan? Isang operasyon kontra droga. Saan kutumanaw ang kagawad sa rentahan ng droga sa lugar. Ayon sa mga otoridad, ginawa pang drug den ang mismong bahay niya. Tatlong iba pa ang dinampot na hinihinalang parokyano ng suspect. Nakumpiska mula sa suspect ang ilang kargadong baril at mga pakete ng hinihinalang shabu na abot sa 136,000 pesos ang halaga. Sa Tacpina, Surigao del Sur, tiklo ang isang public school principal. Ito naman, public school principal, teacher. Principal o siya ang pinuno ng eskwelahan. Nagtitinda siya ng droga. Sinong tinitindahan yan? Estudyante. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Bakit importante yung confidential funds ni Inday Sara? Dahil nung nawala si Inday Sara sa Department of Education, ilang principal, ilang teacher ang mga adik. Sino ang magiging mga parokyano niyan? Di syempre yung mga nasa eskwelahan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Tapos sasabihin nyo, maayos ang bayang Pilipinas. Nung panahon ba ni Pangulong Duterte, mayroong principal ng eskwelahan na nahuli na nagtitinda ng droga? Sa isang drug bypass operation, 2 sachet ng hinihinalang shabu ang nakuha mula sa 45 anyos sa suspect. Ayon sa mga otoridad, matagal na... Surigao yan. Sino ang taga-Surigao? Ang taga-Surigao, si Barbers, di ba? Barbers, Surigao yan.
O sino ang gobernador dyan? Pimentel, yung nadisgrasya nung nakaraan lang. Di ba miyembro ng Quadcom lahat yan? See? Yung mga probinsya ninyo, putanginan yan, puros kademonyuhan dyan, pati mga principal, mga tulak na ng droga. Tapos sinasabi nyo, yung mga Duterte, marumi ang pamamalakad din ha. O sabi nila, marami rin naman nahuhuli sa Davao. O, ang tanong, may nahuli ba sila mga drug lord? Wala. Bakit? Planted eh. Planted. Wala namang drug-free na syudad sa Pilipinas. Pero dahil nga maunlad ang Davao, dahil nga marami mayayaman sa Davao, tinatry ng mga sindikato na diyan magbenta. May pera tao diyan eh. Alam nga na magbenta ka sa bukid. Wala namang pambili ng droga tao doon. Diyan may pambili ng droga, kaya tinatry nilang pumasok. Nahuhuli, di ba? Oh, mahirap yung ganito. Principal, di ba? Kagawad. Titinda ng droga o iisang lugar. Oh, Surigao at saka ano yun, Negros. O di ba nandiyan yung mga dilawan tae? Nandiyan yung mga taga Quadcom? O, di ba sa Negros, diyan yung diyan yung defensor ba yun? Iloilo Bacolod yata yun. Ewan ko kung diyan yan. O, yan yung sinasabi natin sa inyo mga bossing na estado ng bayang Pilipinas natin ngayon. Mga walang hiya kayo. Oh, wala daw krisis ha? Oh, wala daw krisis sa sa ating gasolina. Pakausapin natin to si Sharon. Si Sharon, yan yung Department of Energy. OC, we're doing the procurement of additional buffer. Hindi po madali po magkumuha ng buffer because it is very expensive. At currently po, we are trying to purchase 1 million barrels, and that's good enough only for 1 week for the country. And that will likely cost us about more than 10 billion pesos already for just 1 week of supply. Ayan 10 billion 1 week na supply. Yan ang kinakaharap natin ngayon. So kung pang isang buwan, 40 billion. Pa 40 billion para sa isang buwan na supply. Mataas? Oo, sobrang mahal. May krisis? Oo, kasi mahirap. Wala tayong pinagkukunan eh. 70% 70% ng pinagkukunan ng buong mundo dyan sa Middle East. 70%. So yung other 30% nakukuha sa ibang mga lugar na may mga mina din. Pero pinakamalaking supplier talaga ng langis pinagkukunan dyan sa Middle East at merong krisis dyan. Kung may krisis dyan, ibig sabihin may krisis sa buong mundo. Bakit dito lang sa Pilipinas sinasabi nila walang krisis? 130 pesos na ang diesel. So we are building our buffer despite the limitations. Pero our team is hard at work in trying to make sure that kahit po isa o dalawang araw yan, that's a very important addition para lang sigurado po na our country does not run dry, hindi tayo maubusan ng fuel. So far po, manageable pa po yung supply natin. Manageable? Yun talaga hindi ko maintindihan eh. Yung sinasabi nila na manageable yung supply natin, pero manageable ang supply, pero nagtataas ng presyo ng halos doble na. More than 100% na po yung itinaas ng ating per liter ng diesel at gasolina dito sa Pilipinas. And still, sinasabi nila na okay yung ating supply, steady yung ating supply. It doesn't add up na steady yung supply pero nagtataas tayo ng presyo. Ano yun, niloloko nyo taong bayan? Ano yung ginagago nyo kami? You're insulting our intelligence. Tataas po ang presyo kapag may kakulangan sa produkto. Law of supply and demand. Hindi naman tataas kung marami tayo o stable ang supply natin. Aminin nyo na kasi, medyo talagang may krisis talaga ngayon. Well, alam naman ng buong mundo yan. Kaya ganito yung presyo, may krisis. Kaya magtulungan tayo. Dapat ganun eh. Hindi eh. Mga sinungaling eh. Napakasinungaling ninyo. O pakinggan natin ang masasabi ng mga politiko patungkol diyan sa diyan sa supply na yan. Eto. Na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari. Diba gago, no? Sapat ang supply, walang krisis, pero may problema sa presyo. Diba, ikaw bilang abogado, bilang isang matinong tao, ako hindi man ako abogado, o hindi naman ako sobrang talino, pero naiintindihan ko yung krisis na nararamdaman natin ngayon. Kaya tanggap ko yung pagtaas ng presyo ng diesel. Ang hindi ko matanggap, yung sasabihin yung walang krisis tapos mataas. Dapat pala magalit kami, nagtataas kayo, walang krisis.
Dapat pala magwelga talaga kami. Dapat pala sugurin na namin yung mga opisina nyo. Walang krisis, tumaas ang presyo. Saan ka naman makakita? Tapos pinagpipilitan nyo pa? Na krisis sa Middle East. Hamon ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando kay Undersecretary Castro, lumabas ng opisina nito para malaman ang tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Ang Malacanang na lang din anya ang hindi nakakaalam na may krisis na ng langis sa bansa. Yan, Undersecretary Claire Castro, PBBM at kayong mga nandyan sa palasyo. Kayo na lang ho ang hindi naniniwala na may krisis na nararanasan ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Dagdag pa nito, dapat naka-emergency mode na ang Marcos Jr. administration at hindi pa naiayuda ang solusyon. Dapat ho, ang attitude ninyo ay crisis mode na emergency mode. Ang maganda nyong gawin, isuspende nyo yung excise tax, yung value-added tax sa mga produktong petrolyo, i-address nyo yung issue ng sahod ng mga manggagawa. Walang problema sa ayuda, pero kung ang tugon ninyo sa problema ay puro ayuda lang, napakalaki ho ng problema natin. Mismong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na ang nagsasabi, may krisis, may problema, dapat umaksyon na ang ating gobyerno. Maging sina Navotas City Representative Toby Chanco, nagtataka rin sa naging pahayag ng palasyo. Hindi ko matanggap yun na wala pa tayo sa krisis. Ang tinaas ng presyo ng langis, di ba? Pag nagpapakarga ka nga ng diesel, pataas ng pataas eh. So paano namang wala tayo sa krisis? Binatikos din ng Makabayan lawmakers ang tila anya ay pagsasantabi ng PBBM administration sa kinakaharap nating sitwasyon. Kinokondena nila ang kakulangan ng Ano yung mga aso kayo yun eh. Kunyari pa kayo. O, di ba? Yan ang totoong muka ng Pilipinas ngayon. Tapos sabi ko nga sa iyo, kung ikaw gusto mo pa rin si Bongbong, kung ikaw pinagtatanggol mo pa rin si Bongbong, ikaw na nanonood ngayon. Kung sa kabila ng mga nangyayaring ito, ng mga krisis, paghihirap na nararamdaman natin, na walang nagagawa ang gobyerno, ninormalize ng gobyerno, tinan mo unang ninormalize ng gobyerno yung paggamit ng drugs. Sabi nila, yung paggamit ng drugs, ano daw yan? Minsan nakakatulong pa yan sa ekonomiya. Dahil nagiging masipag yung mga tao pang overtime. Yung pari naman, sinasabi naman ng pari na na ang kita nila diyan maliitan lang. Na parang ninormalize nila yung paggamit ng droga. Na parang okay lang yung paggamit ng droga. Lahat na lang nanonormalize dito. Paggawa ng krimen, nanonormalize. So ngayon, yung kahirapan ng buhay, parang normal na lang. Sinasabi nila na normal pa yan. Kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, wag mong isipin, wag kang mag-alala, wag mong isipin na hirap ka na, normal lang yan. Diba? Abnormal kayo. Yun ang totoo, mga hayop. Diba? Walang hiya kayo talaga. Ano pa? Pakinggan naman natin itong interview ni Luistro kay Corina Sanchez. Maganda rin to yung interview ni Luistro kay Corina Sanchez. Wait lang. Yan. Ito, i-play natin. Makakausap natin ngayon House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. Magandang gabi po sa inyo, Congresswoman. Si Luistro mukha mukha na rin siyang panat na kamyas, no? Nangangayayat na rin to sa dami ng problema. Ikaw ba naman singilin ka ng 8 million? Kapal ng mukha nito. Sige. Evening, Corina, and thank you for having me in your program. Opo, so yung aasahan po nating impeachment hearing sa Miyerkules, paano po yun kung hindi sumipot si VP Sara? Dahil ang sabi nga po, kailangan naroon po siya. Hindi po pwedeng tulad sa ICC. ICC ba? ICI? Yung wala po doon yung Pangulo noong siya ay dinidinig ang kanyang kaso. Pag hindi po siya sumipot, paano? Well, Miss Corina, yung presence niya during the hearing proper is part of her right to due process, no? That being her right, it only means na prerogative niya whether to come
or not to come. O yan narinig ninyo, galing mismo sa bibig nitong estapador na to. Na itong si VP Sara, nasa kanya yon kung aatin siya o hindi. Masama ba yon? Hindi. Bakit? Nasa kanya yun eh. Kung feeling niya ni Inday Sara, mas makakalamang siya sa kanyang kasong kakaharapin, okay lang na hindi siya umattend. Kung feeling naman niya makakatulong sa kanyang kaso, yung pag-attend niya, pwede siyang umattend. So either or, walang nilalabag na batas si Inday Sara. Kapag wala kang nilabag sa batas, walang masama sa ginawa mo. Tama? Ngayon, bakit nila pinipilit si Inday Sara na magpunta dito sa hearing? Kasi para yung propaganda nila mailabas nila. Kasi para makakuha sila ng kahinaan sa mga ebidensya na meron si Inday Sara kasi wala silang ebidensya eh. Pinapasubpi na pa nga lang nila ngayon yung mga bagay-bagay eh. Sufficient in substance na yan pero wala silang mga ebidensya. And alam ni Inday Sara yun na wala silang ebidensya against her. Sabi ko nga sa inyo, Inday Sara, ready na sila since 2023 pa lang dyan sa impeachment na yan. Pero itong mga ito, wala na nga sila na idagdag. The fact na idinagdag nila si Madriaga, ibig sabihin, wala talaga silang ebidensya na malakas na makakapagdiin kay Inday Sara dyan sa kaso na yan. Yung Madriaga na inilabas nila, supot pa eh. Baby racket lang yun. Sabi ko nga sa inyo, napakatindi nung interview namin nung nakaraan kay Attorney Panelo na talagang, sabi nga nila, hulog ng langit eh. Etong kay Madriaga, na kapag ginamit nila yung Madriaga na yan sa impeachment case, sabi ko, tapos na laban eh. Tapos na kasi napakarami naming ebidensya nagpapatunay na sinungaling itong tao na ito. Walang kredibilidad at lahat ng nasa affidavit niya kasinungalingan. Therefore, hindi talaga tatayo ito pagdating dyan sa impeachment court, dyan sa Senado. Durog talaga siya rito. Kaya nga walang mga senador na pumipick up niyan eh kasi alam nila na gawa-gawa lang yan. Meron, sabi nga ni ni Panelo, parang yung fingerprint ni Trillanes nagkalat diyan sa testimonya ni Madriaga. So lahat to ingay lang. Hindi ba? So kung ako kay Inday, wag na siyang umattend. Pero okay lang din naman umattend siya. Basta wag na lang siya magbigay ng mga crucial na information tungkol diyan sa kaso na yan. Sagutin lang niya. Anong tinatanong mo? Tungkol kay ganito, ganyan. Sasagutin ko na lang yan sa Senado kapag napunta rin yung kaso. Ano mo, sasabi mo sa ganito, ebidensya sa ganyan. Sasagutin ko na lang yan sa Senado. Total sila naman yung tamang forum eh. Korte sila, hindi naman kayo. Dalhin nyo na yan doon. Inaantay na lang namin na mapunta yan doon. We want bloodbath. Dapat maggawin ni Inday Sara para mapahiya sila. Diba? Yung si Inday pa mismo ang maghamon sa kanila na dalhin yan dyan sa Senado. Yan ang pinakamaganda dyan eh. But of course, from the perspective ng sambayanang Pilipino, matagal na nating hinihintay ang kasagutan ng Vice Presidente. Ulol, for the perspective ng mga Pilipino, ginamit yun na naman yung mga Pilipino. Yung late-late na distrito mo sa Batangas. Binayaran mo pa yata yung mga boto ng mga tao dyan para manalo ka. Sino maniniwala sa'yo, abogado ka, tinago mo yung asawa mo, may kasong rape yun. Hindi ba nung may kaso yung asawa mo ng rape, hindi ba yung mga nag-ako sa asawa mo yung naglalabas ng kanilang ebidensya na ni-rape sila ng asawa mo? Hindi naman yung asawa mo nagpakita ng ebidensya na ni-rape niya yung tao, di ba? Di ba? Ganun eh. So ito si Inday Sara, sinasabi na naman nila na ito yung gusto ng matagal na sinagot ng taong bayan eh. Ni Inday Sara, yung mga request ninyo, kay Madriaga, may sagot na sila, tama? Diyan sa corruption na yan, may sagot na sila. Doon sa confidential funds, may sagot sila. Lahat naman nasagot na nila. Bingi lang kayo. Gusto niyo lang ulit-ulitin. Gusto niyo lang babuyin si Inday, hindi niyo naman kaya talagang babuyin si Inday. Sasabihin niyo na, gagamitin niyo na naman yung taong bayan. Yung taong bayan na naman alam na namin na walang kasalanan si Inday, huwag ka mag-alala. Kayo na lang ang naniniwala at gusto niyo na lang gamitin si Inday Sara para yung mga ibinayad sa inyo yung mga binayad sa inyo nung nakaraang Congress pa, masulit naman. Sa mga aligasyong ito. So for us in the committee, we will truly appreciate if she will come and actively participate in the hearing proper. So she has a choice pala. That is correct. Yun naman pala she has a choice. Okay, so opinion lamang yung hindi pwede siyang hindi magpakita. May mga nagsasabi pong tactical lang daw ng bise, yung pag-anunsyo po niya ng pagtakbo bigla at napakaaga sa 2028, para salagin o pahinain itong impeachment kasi marami daw pong mga matatakot.
dyan po sa mababang kapulungan? Well, that is a possibility, no? Yung epekto ng kanyang pronouncement of her intention to run in 2028 with respect to the decision of the justice members and even of the House members on this impeachment. But time and again, I wish to remind my colleagues, this is our constitutional duty, so we have to hear it in line with our fidelity to the sovereign Filipino people, not to the president, not to the vice president, but to the sovereign Filipino people. May mga allegation. Ulol. Maniniwala pa kami. Maniniwala pa kami kung si Bongbong Marcos kasama din na ini-impeach. Pero kung si Inday Sara lang, sabi ko nga sa inyo, kung tinanong mo ako bilang isang non-biased na tao, halimbawa, tinanong mo ko, sino sa dalawang ito yung dapat natin sisihin sa nangyayari sa bayang Pilipinas? Yung sabihin ko na dalawa sila, mas kapani-paniwala yun. Pero yung sabihin ko si Inday Sara lang dapat sisihin, katarantaduhan yun. Pagdating sa impeachment, ganun din. Kung dalawa sila, okay. Pero kung si Inday Sara lang yung may impeach, tapos may impeachment sa Congress, tapos si Bongbong Marcos, wala. Ang laki-laki nung ibinibintang na pera kay Bongbong. Puro ebidensya pa. Wala kang ebidensya kay Inday Sara. Kayo na nandiyan dyan. Walang ebidensya kay Inday Sara. Sino lang mga testigo ninyo? Sila Trillanes. Ang tagal-tagal nang umiiyak niyan. Hindi nga pinapansin yung yung mga testimonya niyan. Diba? Samantalang dito, kay Bongbong Marcos, kay Martin Romualdez at sandamukal na mga congressman, yung mga testimonya ng 18 Marines, pati yung mga mali-maliitang pera. O, pinapakita nga dyan di ba? Yung ebidensya na nakatanggap talaga kayo. Na si Trillanes at yung ICC, nakatanggap talaga sila. Di ba? Yan yung mga ebidensya na sinasabi natin na meron, pero bulag-bulagan kayo, tas pag kay Inday Sara, okay kayo. O, hindi pwede yan. Okay lang sa amin kung dalawa sila. Halimbawa, may impeachment kay Bongbong, may impeachment din kay Inday Sara, okay na sa amin yun. Pero yung si Inday Sara lang, ang ganda-ganda ng Davao. Tingnan nyo Ilocos Norte. Kung ano itsura ng Ilocos Norte, kumpara nyo sa Davao. O, tingnan ninyo gaano kalaki ang pinapasok na pera ng Davao City at gaano karami ang mga programa ng Davao City dyan sa mga residente ng Davao. Kumpara ninyo sa lugar ni Bongbong. Kumpara mo nga dito sa buong Pilipinas, ginagawa ni Bongbong. Mas marami pang achievement ang Davao City. Tapos si Inday Sara, ang merong impeachment. Si Bongbong wala. Ulul nyo. Kanina nyo. Hindi yan ang gusto ng taong bayan. Tingnan nyo yung survey kanina, kalahati o 10 yung lamang ng gustong ma-impeach si Bongbong Marcos versus kay Inday Sara. Mga tarantado ba kayo? O katulad yan, ano yung sinasabi nito ni Luistro? Hindi daw nasasagot ni Inday Sara. Hindi ba sabi ni Inday Sara na na yung Mary Grace Piatos, kailangan itago mo talaga yung identity ng mga asset mo, ng mga informants mo. Dahil pag na-expose mo yung kanilang identity, delikado para sa kanila. Informants, insider mo nga yan Kung ang inaano mo, ang intelligence na ginagather mo sa loob ng NPA, dapat yung tao na yun hindi ma-expose. Pag na-expose yun, papatayin nyo ng mga kasama niya sa NPA. Kung sa sindikato, papatayin nyo ng mga kasama niya sa sindikato. O hindi ba kaya pinapalitan yung mga pangalan? Kaya hindi nilalagay dyan yung mga totoong pangalan, totoong identity. Kasi kaya nga tinatawag silang secret agent Secret informant Kaya nga ang tawag sa kanila mga double agent Kasi nagtatrabaho na sila sa sindikato, nagbibigay pa sila ng informasyon doon sa otoridad para yung sindikato mahuli. Di ba? Tanga ka ba? O ito, tingnan ninyo, sa PIDEA. Sa PIDEA, nagbibigay sila ng pabuya sa mga nagtuturo ng mga pusher. Tingnan ninyo kung ano itsura ng mga binibigyan nila ng pabuya. The reward of 12,041 pesos and 82 centavos is awarded to informant Sally. A round of applause, please. Informant, tapos pangalan. Tingnan nyo yung itsura ng informant. Ayan nakamaskara. Naka-hoodie, mata lang ang nakalabas. Bakit? Kasi hindi pwedeng makilala. Same goes with Mary Grace Piatos, with whoever, Xiaomi, Xiaolong Bao. Same goes. Parehas lang. Kung ginagawa ng PIDEA sa mga sa mga confidential agents nila, confidential, kaya nga confidential agent para yung totoong pagkakakilanlan nila, confidential yun, hindi mo pwedeng malaman kasi pag nalaman mo, it will jeopardize yung operations Di ba? Tanga ka ba? Ayan anong tawag dyan? So dapat, yung PIDEA, imbestigahan din natin. Kasi hindi naman pangalan ng totoong tao yung tumanggap ng pera na yan. Nakamaskara din yung tumanggap ng pera na yan. Hindi niya nire-reveal yung identity niya. Di ba? Tingnan ninyo, tatangan nyo.
Ayun na, parang gumraduate ah. 1, 2, 3. Drug Enforcement Group SOU-NCR resulted to the seizure of 2,236.47 grams of dried marijuana leaves and the arrest of a drug personality during a bypass operation at 50-C Champaca Street, Barangay Marikina Heights, Marikina City on July 8, 2025. The reward of 13,418 pesos and 82 centavos is awarded to informant J. Around Diba? Informant tapos first name lang. O informant tapos di mo pa alam kung totoo niyang pangalan yun. O ayan, ano itsura? Diba? Naka-maskara, naka-jacket, naka-hoodie. Kasi nga, confidential agent yan. Informant. Saan ka naman makakita ng informant? Naka-ID pa. Totoong pangalan niya yung nasa ID niya tapos pinapakita niya pa yung mukha niya. Paano siya makakahuli, makakapagturo ng mga kasamahan niya sa sindikato? So dyan pa lang palpak na kayo eh. O yung sagot pa lang kay Madriaga, palpak na kayo eh. O ano pang kailangan ninyo? O yung COA? O ano yung ipapakita ni Inday Sara sa inyo? Meron akong unmodified opinion for 4 straight years. Wala akong kaso sa COA. Wala ang sinasabi ang COA na meron akong ninakaw na pera sa kanila o hindi kami pagkakaunawaan. Ayos lahat. Bakit ako merong kaso ng impeachment? Nasagot na yan lahat, Luis Troy. Yang mga issue na yan eh. Ikaw na lang ang hindi pa nakakaintindi dahil ewan ko kung tanga ka o bobo ka. O, hindi ba? O ito, katulad dito, ano yung sinasabi dito ni Panelo patungkol dito kay Madriaga? In your personal capacity or sa Okay, opinion mo, Ako ba kailangan ba sa tingin mong humarap pa ni VP or ni VP dito sa Congress pagdating dito sa kanyang impeachment, or antayin na lang nila since sabi ko nga done deal na ito dyan sa Congress Kasi the very same people na pumirma sa impeachment niya last year, sila din yung mga pipirma ngayon, karamihan. So dapat ba antayin na lang natin umakyat yan sa Senado? Sabi ko nga, in my personal capacity and not speaking on behalf of the Vice President, inunggoy niyo yung proseso tapos magagalit kayo, binato kayo ng saging ng impeachment defense team. Kasi, di ba, parang sinabi nila sufficient in substance nang wala namang ebidensya, kasama pa tong si Madriaga. So, nung sinagot sila ng impeachment defense team na wala kayong ultimate facts, hindi nyo man lang napatunayan na merong impeachable offense, gagalit sila na non-answered daw, ganito, ganyan. Pero yun nga medyo foregone conclusion na dito sa House Justice Committee. Tapos hindi mo naman pwedeng i-cross-examine yung mga testigo. Sila lang ang pwede. Tapos hindi din pwedeng mag-participate yung mga abogado. Sabi ni Luis Tro ata kanina na dapat daw si VP Sara mismo ang at kailangan si VP Sara daw ang magpakita ng ebidensya. Oo, syempre alam natin mali yun, 'di ba? Dahil sila yung nag-aakusa Diba? Kaya nga nila dinaanan yung proseso na kailangan nila i-determine kung sufficient in substance para malaman kung meron bang sapat na aligasyon at ebidensya para maging impeachable offense or para magkaroon ng trial for an impeachable offense versus VP Sara. Tapos ngayon pa lang sila magpapasampina ng records, ngayon pa lang sila magpapatawag ng witness. Pero syempre ang pinaka-alam ko dyan is yung kay Madriaga. O, di ba? Doon pa lang Tapos na laban O, dyan pa lang sa issue na yan. Tapos na laban natin, mga kababayan O. Wala na. O, yung sagot ni Inday Sara patungkol dun sa sa pagpatay, yung papatayin daw o assassin. O, ito. They had to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. Remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition. They assassinated their political enemy. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., hindi siya nakaganti kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So that's the playbook. Yes. Di ba? Sinagot na rin ni Inday Sara. Yung issue na yan dun sa assassin na sinasabi nila.
Walang kaso o issue na hindi nasagot si Inday Sara. In some of her interviews, nasagot niya na yan. So ano pang sagot ang kailangan niyang sabihin sa inyo? Paulit-ulit na lang yan. Imagine ninyo, last year, 2023, 2024 pa lang, yan na yung inaano nyo sa kanya, inaakusan nyo sa kanya, and she's been answering those relentlessly sa mga ano niya, sa mga tanong sa kanya ng mga mainstream media. Tapos sasabihin nyo na wala pa nasasagot. Na alam na nga ng taong bayan yan eh. Oh, di ba? Oh, so bakit pa? Ba't pa kailangan magpunta ni Inday Sara dyan? Balikan nyo na lang yung mga transcripts sa Congress. Balikan nyo na lang yung mga TV interview niya. Total, yun din naman ang ginagamit yung ebidensya against her, yung mga interview niya. O balikan nyo na lang yun. Tapos yun na lang yung pagdesisyonan yun. Dami nyo pa sinasabi. Dandil na yan. Mga kupal kayo. O, di ba? O, at dyan nagtatapos ang ating vlog. Galing-galing natin, di ba? Kahit ganito nangyayari sa bayang Pilipinas, marami pa rin tayong mga naibabalita sa inyo at nare-reaction na. At kung nagustuhan mo itong vlog na ito, i-share mo, i-like mo. At sabi ko nga sa inyo, kanina pa lang, sinasabi ko na sa inyo, importansya ng pag-share nitong mga videos na ito. Kailangan mas dumami yung aware na mga Pilipino na dapat Duterte brand yung mamuno sa Pilipinas 2028 onwards. Lahat ng mga Aquino, mga Dilawan, loyalista, mga Marcos, obsolete na yan. Dapat tinatanggal na natin yan sa political scene. Wala nang pag-asa mga yan. O, kung medyo nakakaluwag-luwag ka naman, hindi ka naman apektado ng pagtaas ng presyo ng gasolina, magpakulay ka naman. Diba? Maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod vlog. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap